Hinihikayat ng SSS ang lahat ng mga overseas member na mag-register sa SSS dahil hindi lahat ng nasa overseas ay member na po ng SSS. So, paano natin mapapakinabangan ito at paano tayo magre-register online? Ano bang pinagkaiba nito sa ordinary na nandito ka lang sa Pinas at nasa abroad? Tara, pag-usapan natin. Sabi ni SSB, Future Ready. Ito yung para sa ating retirement at sa mga biglaang pangangailangan. Okay? So kaya hinihikayat niya lahat ng mga nasa overseas na mag-register. Ano ang mga pwede natin magawa dito? So mga services available ay issuance ng SS number, inquiry, saka verification, issuance ng form, saka lahat ng online services. Okay? O kapares din ng local natin na online services dito, halos kapareho lang din. Okay? So, sino ang mga pwede mag-register sa online account? So, unang-una, yung mga employees with SSS coverage. Okay? So, mga empleyado na merong SSS. Okay? Ang self-employed or voluntary member. At ang pangatlo ay ang overseas Filipino worker. So, hindi ko muna sa abroad kayo, hindi na kayo kasama. Well, actually, mas dapat doblehin nyo ang inyong effort sa contribution para at the end ay kayo rin ang makikinabang. Dahil isa rin akong overseas worker, kaya ang nangyari, kapag ka nasa abroad kayo, ay ikaw lahat ang magbabayad ng iyong contribution. Compare sa pag nandito ka sa Pilipinas, ikaw at ang iyong employer ay naghahati. Okay? So, hindi naman unfair yun, pero ganyan ang patakaran ng OFW. Okay? So, ikaw ang maghuhulog, pero at the end, ikaw ang panalo. Papaliwanag ko sa'yo mamaya. Okay, so unemployed spouses, yung mga walang trabaho, at at least 1 month posted, at least 1 month na nakapag-contribute sa SSS, saka ang kanilang mga employer. Okay? Dito ay i-discuss natin ang mga OFW, kasama na rin yung ibang mga local. Okay? So, papasok lang tayo sa www.sss.gov.ph at i-click natin yung my.sss, yung nasa app. Okay, prerequisite dito, kailangan ay meron ka ng SS number. So, kung ikaw ay wala pang SS number, pwede nyo itong panoorin muna at tapos bumalik kayo dito para makakuha naman kayo ng account. Okay? So, ang link niya nasa description, pwede nyo balikan at mas madali nyo siyang masundan. Okay? So, pagkatapos niyan, papasok na tayo sa my.sss and then click natin yung create an account. Okay, ganito ang makikita nyo sa SSS online registration page na www.sss.gov.ph. So, click lang natin yung register. And then, please be ready with your chosen information. Reminder lang po yan, no? So, basahin nyo lang po hanggang sa huli. Meron pa po yung karugtong. Yan po yung karugtong niya. And then, sa ilalim, mapapansin nyo, meron siyang I certify that I have read. Okay? So, i-click nyo lang yan. I-tick nyo lang yan at i-click nyo rin yung proceed. Okay? So, next, ito na po yung ating personal information o ang ating online member user ID registration. Okay? Since na nakakuha na tayo ng SS number, okay, yun yung prerequisite dito. So, kaya kailangan nung kumuha muna tayo ng SS number, yung sinabi ko sa inyo kanina na panoorin nyo muna bago kayo mag-register dito. Okay, so kailangan dito ng SS number, kailangan ng email address, confirm your email, saka preferred user ID. Okay, ang preferred user ID ay yun yung login details na gagamitin nyo para kayo ay makapasok sa inyong account. Okay, so take note lang hindi po pwede rito ang mga special characters katulad ng $sign, question mark, @sign, at kung ano-ano pa. Hindi po pwede po yan. Okay? So, po pwede lang po rito ay 8 characters na letter at number. Pwede rin ng small letter at capital letter. Okay? Now, susunod, confirm your preferred user ID. And then, so preferred username, yun yung in-enter nyo kanina. And the surname, given name,
sa fixed date of birth. So, more on personal details. Okay? So, next. Dito, kailangan din ng inyong address, saka zip code, and then registration preference. Okay, nakikita niyo yung tatlong boxes na yan. Dalawang box. Okay, so i-tick nyo lang yung dalawang box and then click submit. And then once na i-submit nyo na, time na para mag-log in. So balik ulit tayo sa ating sss.gov.ph. Pag nakita nyo itong screen na to, click nyo lang yung username at yung inyong password, yung in-enter nyo kanina para kayo ay makalog in. Okay, balik tayo ron sa ating sss.gov.ph at nakikita nyo nasa kanan, log into my SSS. Click lang natin yan para tayo ay makalog in. Okay, so once na nakalagin ka na, makikita nyo na ang inyong account. Okay, personal account information. Nandito na lahat. Okay, magsimula po sa members info hanggang sa PRN. Okay, so lahat ng members info yung nasa ilalim, yan po ang po pwede nyong buksan at po pwede nyong makita at pwede nyong malaman. Okay, dahil personal information yun na yan. And then makikita nyo naman ng mga inquiry. Makikita nyo may benefits, contribution, ang eligibility. Kung kayo ay eligible, makikita nyo yan. Saka kung gusto nyo mag-loan, meron din kayo dyan loan information. Sa mga benefits naman, kompleto rin po yan. Maternity, adjustment, sickness, and then unemployment, retirement, yan. Importante po yan, okay? Disability, kung nagkaroon kayo ng problema, whether it's partial or full, no? Kailangan, makukuha nyo po yan. And then funeral, and then death benefits. Under naman ng loans, pwede na kayo mag-loan for salary loan, calamity, pension loan, yan. Pwede na rin po yan. Saka yung consolidation, kung meron pa kayong mga hindi nabayaran before, meron din kayong programa na pwedeng pasukan para sa consolidation at nabayaran yung iyong mga previous na atraso o utang. Okay? So, sa services, meron din yung disbursement, membership, upgrade. Actually, hold ang UMID ngayon. Pero pwede po yan kung sa ATM nyo gagamitin. Okay? Meron po tayong bagong video niyan para makakuha kayo ng ATM UMID card. Okay? So, enroll, pension booster. Ayan, pension booster. Maganda rin po yan. Para sa mga gustong mag-loan at makakuha ng certain amount para makapagtayo ng business. Okay? Meron pa po tayong mga ibang videos na po pwede nyo panoorin mula po sa SSS. Meron tayong first time kukuha ng SS number at mag-register online. Meron din po tayong tungkol sa SS pension at yung educational assistance. Meron din po niya sa SS. Okay? So, how to book for an SSS online? Actually, hindi lahat tumatanggap ng walk-in, kaya yung iba, mas maigi na may appointment tayo. Okay? And then, 70 to 80K maternity benefits ng SSS. Paano natin siya maa-avail? Okay? Saka, lastly, playlist. And lastly, meron tayong playlist para sa lahat ng mga SSS na tutorials. Okay? Meron tayong 49 videos dyan. Click nyo lang yan at makikita nyo na lahat ang inyong mga SSS video. Lahat. So, hanggang dito na lang muna tayo at sana may naibahagi ako sa inyo at huwag nyo kakalimutan kung meron kayo hindi naintindihan, comment nyo lang sa baba at sasagutin po natin yan. Okay? So, huwag nyo rin po kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po and